Alright, shout out mga taga Davao City na hindi pa nakalabas ang mga barangay nila at mga bahay, busy sa trabaho, busy sa negosyo. So for today's video, ako muna ang magiging representative ho ninyo. Isasama ko ho muna kayo na i-tour. Igagala ko kayo dito sa vicinity of SM DCI Properties, no, or SM Lanang Premier. Tapos wala, lalakad lang ho ang iyong abang lingkod, maglalakad dito somewhere. Tapos ikotin natin itong ilang hektarya ba to? Ang SMDCI property dito sa Dacodao Loop. So yun ang gagawin natin, maglalakad para ma-burn yung mga kinakain natin, para yung carbs, sugar ay matutunaw, malulusaw. So yun, iwas diabetes tayo, no? We're not getting younger na, mga hagala. So matagal-tagal na tayo hindi nakapag-vlog, nakapag-update ulitin ko dahil sa ginagawa nating mga ano ba tawag dyan? Self-development. Kasi yung paggawa ng mga makabagong bagay o para sa basta pagkilala at pagtuklas ng bagong talento. Bagong talento. So yun, bali sa mga ano dyan, andyan mga timbahay, shout out, nanay ko dyan ka muna, wag ka munang lumabas ang bahay, wag ka munang lumabas ang iyong lungga. So sadyang napakainit, hindi kaya yung okay naman mainit, basta naliligo ka lang. Sarap sa feeling, no, na magbilad sa init. Kaya nito, sarap sa feeling, basta right after ligo, labas ka. Tas kain, tas labas, tas lakad-lakad. So pang burn ng mga calories. So ito yung ang SMDCI. So ano ba mga meron dito ni SM? So syempre yung shopping mall na siya talaga pinaka flagship project nila, business ganyan, no? Pinaka pangunahin kumbaga. Pag sinabing SM, agad-agad shopping mall. So meron din sila SM lang ng SM LPDH. Ano ba LPDH, Lanang Premier Doctors Hospital. Yan ba pagmamayari ng SM? Pa-comment nga dyan mga taga Davao, kasi sure na hindi ako tunay at eto seryoso, hindi ako dyan, pamilyar. Hindi ko alam yung LPDH na yan, Lanang Doctors Premier Hospital, kung pagmamayari ba ng SM DCI. So meron silang land residences, which is sure ako na sila yun ang mamayari. Tapos meron silang mga call center, no, mga BPO, IBEX, at kung ano pa na yun, nasa kaya meron din silang SMX convention din, no? So isa rin siya sa mga kumikitang pangkabuhayan ng SM, no? Isa yan sa mga resources nila or nagbibigay ng yaman. So habang iikutin nga natin itong SM Lanang Premier dito sa Dacodao Loop, no, ay patrivia ho tayo, no, ng konti. So kailan ba to nagsimula, no, ang history nito. So ito ay sinimulan gawin sometimes in 2011 at ito naman ay binuksan sa publiko noong 2012 or 2012. So ito pala ay dating Lanang Golf Club. So naalala ko dito, meron pala akong kaibigan na ang trabaho niya dati ay payong girl, no. So kumusta na kaya siya ngayon? So naging payong girl siya nila Richard Gomez at kung sino-sino pa mga sikat na mga celebrities and the mga politicians, no. So maganda 'yun. Maganda siya, tapos sexy. So ganun pala 'yun kapag payong girl, kailangan maganda, no. Siyempre ba, mga high-end ang mga mga VIP ang mga papayungan mo as payong girl. So ulitin natin 2011 sinimulan, binuksan sa publiko 2012. Ang hektarya pala nito napakalawak, 11 hectares mahigit, 11.4 hectares. So ganyan kalawak ang pagmamayari ng SM Lanang or ng Lanang SM Prime Holdings Company. So meron silang SMX Convention, meron silang BPO, meron din silang Lane Residences, no. SMDCI pa rin ang niyan, developer. So sila pa rin company. Pagmamayari, si siblings. GP Laurel Avenue, itong kalye na madadaanan natin kapag tayo ay papunta sa SM Lanang. Pwede na naman daanin doon sa may kabila, Arcastillo naman, pero mas may kalayuan. Ito talaga mas beside, tabi, gilid lang talaga ng highway ng GP Laurel Avenue. At sa likod naman ito, meron tayong makikita 11 hectares ng Davao Park District. Park District which is owned, no, by Mega World group of companies, Mega World Developers.
So itong lugar na to dito, Dakota Loop in particular, so yun ang ano, dalawa ang ano dito, mga developers company na situated or nakatayo dito. Yun ang yung SMDCI Prime Holdings and Company, tapos yung Davao Park District by Mega World, na kahit 11 hectares lang yung Mega World na yan, marami din silang ano, no, mga gusali, no, ininvest dyan, billions of pesos din yun, no. Meron silang Davao Finance Corporation ano ba tawag dyan, basta Finance Hub, something like that, no. Basta merong silang gusali dyan na makikita naman natin mamayang konti, makikita sa video kung saan meron silang tatlo yata, iCore, Teleperformance, hindi ako sure, no. Basta parang mga PXI, IBEX, mga ganyan. Tapos meron din silang eskwelahan daw, no, at saka meron din silang mga lifestyle mall. So ibig sabihin itong lugar na to dito sa Dakota Loop, dalawa ang magiging mall, no. So Mega World and the SM, ang galing naman. Tsaka alam pa naman natin kapag Mega World gagawa ng mga lifestyle shopping malls, iba yan, unique, no, walang katulad. So itong dinadaanan natin, ito yung pathway, no. Ito yung pedestrian na kung saan mga call center agents, mga BPO employee naglalakad sa gabi. Napakadilim nito pag gabi, madilim siya pero safety, hindi siya nakakatakot, no. Mga aswang lang. So kung naniniwala ka sa mga aswang, multo, pwede kang matakot maglakad dito. Kaya may mga nakita ko na sumasakay din ng taxi, tsaka ng mga habal-habal. Ito naman siya, within the vicinity pa rin ng ano, ng Dakota Loop area. So meron tayong Acacia Hotel na makikita dito. Isa yan sa 5-star hotel, no, dito sa Davao City. So 5-star hotel, tama, no, narinig ho yan. So ibig sabihin yung mga nasasabi dyan na walang 5-star hotel sa Davao City, nagkakamali ho kayo. Ang pagkakalang ko, meron kaming at least 5 5-star hotel. So ito Acacia Hotel Davao, no. Tapos meron kaming Park Radisson Inn by SM, by ano pa Radisson, no. So yun, hotel yan na 5-star. Tapos meron kaming Marco Polo Hotel. 5-star ba sa Marco Polo Hotel? Pwede, no. So sino pa? Ano pa bang dalawa? Okay, yung ano, yung Dositani. 5-star din naman na, ba? Ang ano, ang Dositani. Private property, do not interest. So itong lugar na to dito, di ko alam kung baka ito yung gagawing expansion ng SM o ng ano, no, Davao Park District. Kasi may mga nagsabi din sa comment section na parang nabili daw ng Davao Park District ang portion na to dito. Maganda kung ganun, no. Maganda yun, ha, kasi more development projects galing sa mga private sectors, mga business sectors, no. It means more jobs. So marami silang ma-generate na trabaho para sa madlang Pilipino. Sino ba naman yung mga yon? Mga Mindanaoan, Davaoenyo, ganyan. O hindi man mga taga Davao, at least Mindanaoans. So or at least Pilipino, 'di ba? So dagdag trabaho 'yan. So ito yun, no? May mga portion dito. Dati hindi ito mapapasok. Dati pwede tayong maka-access dito hanggang sa Binakudan. Nilagyan ng bakod at hindi na pwedeng makapagparada ng mga motor. Ngayon may mga motor ulit na nakaparada. So binuksan ulit, no. Ang galing. Tapos itong tatlong mama na to galing doon sa unahan, yun, tumae kasi umihi. Anong ginawa doon? Swamp area yan, eh. So puntahan ba natin, silipin? Tara. Ano meron dyan? Siyempre ano siya, no, parang rare footage kahit paano bago pa tumatayuan ng maraming mga gusali, mga high-rise buildings. The very soonest, so at least ngayon nakita na natin, or nakita natin ngayon pa lang, no, nakuha natin ng vlog, ng video. So ito yung itsura niya pala bago siya maging lagyan ng maraming mga gusali nga. Para ito lang nga, Lanang Golf Club. Lanang Golf Club. Mga ganyan. Tapos ngayon, nagiging ano na siya, SM. Diba? Sino mag-aakala, diba? Wala sa atin yan, mga taga Davao. Kahit nga si Tatay Digong, hindi niya maiisip na mag-boom ang Davao City ng gaya nito. Kaya ito tuloy, naubusan tayo ng ano. Hindi naging sapat yung mga kalye natin. Kumbaga parang huli na yung nahuli. Mas naunang na-boom ang Davao City. Mas unang nag-boom ang Davao City kumpara sa paggawa ng mga bypass and coastal roads.
So yan Davao Finance Center, ayan, Davao Finance Center. So yun, tinutukoy ko sa inyo na merong building. Iyan ay pamamayari ng ano ha, or within the area of Davao Park District ha. So yan ay Concentrix, meron silang iCore and VXI. So yun yung tinatawag na Davao Finance Center. Tapos ito naman yung Davao Park District, yan, Mega World. Kalimutan ko ng pangalan ng ano ng mga building na yan, Lakeshore. Ay, hindi pala, sorry. Never mind. Basta ano yan, Davao Park District yan. I mean, Mega World. Tapos ito, SM Lanang. So, ang galing, nakapaglakad na tayo ng nasa loob ng mga 10 minuto. And I think that's enough para hindi na tayo matakot, no? Sa sugar spike ba? Sugar rush. Or blood sugar spike. Grabe, no? Ganyan talaga ang realidad, no, sa mundo ng mga tao. Talagang darating yung time na nagiging conscious tayo sa ating health. Diabetes. So naka 10 minutes na tayo, ibig sabihin nun yan ay ilang minuto na lang ay i-off na natin ang ating pagbablog at papasok na tayo sa mall. Papasok tayo at bibili ng kahit anong pwedeng bilhin, kasi yun ang rason ba't ako ay napunta rito, para ako ay makabili ng dapat kong bilhin. Tapos ito, vlog na rin. So yun na nga, no? Hindi lang pala siya 2 birds in a stone, kundi 3 birds in a stone. So unang-una, punta ako dito para makapaglakad, magbe-burn ng mga calories, no, and mga mga carbs, sugar. Tapos pangalawa, makapag-vlog, no, makapag-update sa lugar kahit paano. Sa mga timbahay nga, andyan lang sa bahay, sa kwarto, nasa tindahan nila, nasa mga negosyo, opisina, na halos wala ng oras na makapuntang downtown or makapuntang Davao City para makapanood or makakita aktual na mga gantong mga hitsura. So ako na yung bahala sa inyo. Pangatlo is para makabili ng aking dapat bilhin. Okay, Davao City, Dakudao Loop. Bango ng kape. Sige, kape na tayo. So ito siya update na to din ng ano ba title ng na to, video. Dakudao Loop, SM and SM and Mega World. Latest update sa may Dakudao Loop, Lanang and Agdao, Davao City. Davao Whiskey Park. May mga friendships naman tayo, mga kaibigan, na pumapasok dyan sa loob para mag-inuman. And sa nakakalungkot lang na kadahilan ng hindi tayo kasama kasi parang may karamdaman, yung mga ganun, no? Hindi tayo, we're not good condition. Not in a good condition, so not feeling well, kaya hindi nakasama. Hindi sana na-experience sana makapasok dyan sa Whiskey Park. Ayan ha, ito yung hitsura. Update lang to dito. Kapag taga Metro Manila or Metro Cebu, pupunta ka ng Metro Davao, hindi mo mamamalayan or hindi mo masyadong hindi siya ganoon ka-visible ang mga high-rise buildings namin dito. Kasi nga ang lugar ng Davao City ay para siyang iba't ibang dimension. Oo, mayroon silang kanya-kanyang portal. Hindi kagaya sa Cebu, for example, pupunta ka ng Cebu City. Magkatabi lang yung IT Park, no, ng Ayala. I mean, Ayala man naman lahat, no. Magkatabi lang yung IT Park, tsaka hindi man literal na magkatabi, pero magkalapit lang IT Park tsaka yung CBD, Cebu Business District. Kaya kapag from afar makikita mo sila congested, no, magkatabi yung densely concentrated yung mga high-rise buildings ng lugar nila, dahil nga sa siya, hindi sila magkalayo. Unlike sa Davao City na meron kaming Aswila Cove sa may unahan, ang layo. Tapos ito naman, doon sa unahan naman meron kaming Lucidade, yung ganun, so malalayo rin, no, so may kalayuan. Kasi ito naman SM lang ng SMDCI, tapos Mega World. So far parang ito pa lang yung business district sa Davao City or yung mga mixed-use development projects sa Davao City na magkadikit, magkatabi, literal as in kalsada yung yung namagitan.
yung nag-divide. So, Mega World and SM. So doon naman sa downtown area, so meron din kaming bago mag-downtown, doon sa may GP Laurel Avenue pa rin, no, unahan pa rin ito, may kalayuan pa rin dito. So that's Ayala naman, no. Yan yung medyo pinakamalaking project. Sa ngayon dahil hindi pa nga groundbreaking pa lang kasi ang nangyari doon sa 100 plus hectares na development project ng Ayala Land Corporation sa May Turel. So as of now, ang existing pa lang so far na pinakamalaking mixed-use development project ng mga Ayala ay doon sa may GP Laurel Avenue. Yun yung tinatawag natin Abrisa de Ayala Mall. Mga gusali, ang dami, 14, hindi bababa sa 14 upscale residential buildings nila. So may kalayuan din yun dito kaya hindi siya masyadong visible na maraming mga high-rise buildings sa Davao City. So ano pa ba? Next naman noon ay ang downtown area. Yan na yung Ayala ulit, no? So Avida Tower, Vivaldi Residences, tapos yung Tooto Peak Lane. So, tapos sa unahan ulit, no? So, ano pa ba? Cebuland Master. Kasi maraming mga high-rise buildings sa Davao City na hindi pa talaga siya develop ang iba, hindi pa talaga tapos. Tapos, kahit pa matatapos yung lahat-lahat ng yon, still hindi pa rin siya ganun ka-visible. Gawa nung siya. Kanya-kanyang portal, kanya-kanyang dimension. Oo. Hindi siya isahang lugar lang. Yun na yun, magkakadikit na. For example, BGC. Yung 350 hectares nila, na lahat ng Mega World, yan yung sa may Ayala, at kung ano pang mga developers or mga private mixed-use development. SunTrust, ano ba tawag sa nila? SunTrust ba ang tawag sa kalang building dito? Mga condominium nila, residential. Kalimutan, SunTrust nga siguro. Oo, yun ang SunTrust ang nakalagay. SunTrust. Parang company, di ba, SunTrust? Dapat may tawag talaga yan eh. Lane Residences. Okay, yan yun. Ito yung pinaka-hitsura. Didiretso pa ba tayo? Sige, tingnan natin kung anong meron dito. Maganda kasi ang lugar, oh. Presko yung hangin. Malinis. Oh. So, itong building na to, matagal ko nang nakita or namataan or napansin. Ganyan lang ito, itsura niya, no? Hindi siya dinevelop, hindi inayos or walang ginagawang development talaga dito. Wala tayo na, parang hinahayaan na mabulok or kinakalawang. Sa mga nakakalam dyan, anong gusali to dito? Kasama pa rin ba to sa nabiling property ni Mega World? Let me know in the comment box. Emperador, tama ba? Emperador na tao dito. Okay, di ko nahanap yung kape kung saan galing yon or saan banda. Baka sa 7-Eleven. Kasi pagkakalang ko dati, pagkaalala ko lang, meron tong pick up coffee sa lugar. At yung naamoy ko yung pick up coffee yun. Saan kaya banda? Baka dito na portion city. Natin puntahan. Ito, I-Core entrance. Yan. Nga pala, malapit lang to sa airport. Runway, sa airport, no? Kaya pabor ito sa mga delegates, mga dignitaries. Hindi yung mga bisita, no? Mga delegates coming from different parts of the Philippines and also from different parts of the world. So, convention center. Kaya merong mga hotel dito na mga 5-star. At yun ang pick up coffee na hinahanap natin.